So, no, magandang hapon. Ang title natin, no, bakit ba ako depressed? Bakit ba ako lonely? Ba't ba ako may anxiety? Yun. And then, ba't ba ako lonely, malungkot, empty, void? At bakit ba ako ganito? Ang sama ko, ganon. Bakit ang hirap ng sitwasyon ko na to? Yan. Bakit ang hirap ng feelings ko, naramdaman ko ganon. Ano? So, yun yung title natin. At marami pa. And then, bakit ako ganito sa paulit-ulit na kasamaan ko? Anong reason, anong dahilan nito? Anong root? Anong pinanggagalingan? Ayun. So, yun ng mga viewers. So, yun yung title natin. At the same time, sa Bible, nasagot na yun kung bakit tayo ganun. Kung bakit tayo may ganung pangyari sa ating buhay. Ano? Bakit tayo lugmok? At bakit tayo napupunta sa pangit na kalalagayan, direksyon. At the same time, sinisira pa yung buhay natin. Ano? Yan. Kumbaga, wala na nangyari. Padumi ng padumi, pasira tayo ng pasira, at wala na. Empty na ako, lungkot ko na, hindi ko na kaya. Ganun, no? So, malamang may mga dumaan dito, tsaka suicidal thoughts din niya, mga ganyan. Papakamatay ka na. Sobrang hirap, lungkot mo na. Ang nararamdaman mo, ano mo. So, yan. At, yun, marami pang iba. Ano? So, ang sanilang niyan, napakasimple lang. Sinabi na din sa Bible kung bakit. So, babasahin natin mga viewers, no? Sabi dito sa Romans chapter 5 verse 12 sa Bible, no? Romans chapter 5 verse 12. Sabi dito, wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, sabi ng verse na binasa po natin, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ano? Sabi ng Bible, ang dumating yung kamatayan dahil sa kasalanan. At ang kamatayan napasa sa lahat ng tao. At ang lahat ng tao ay nagkasala, fall short. No? So, yun yung sabi ng Bible verse, no? So, makikita nyo doon, mga viewers, yung identity natin, born sinners, wicked, evil. Talagang sa kasadlakan. Kumbaga, yun ang reason. Yung identity natin, born sinners tayo, into Adam. Minanang kasalanan, napasa. Nung sumaway sila Adam, Eve, dun sa sinasabi ni God na huwag kainin yung prutas, dun pumasok yung kasalanan. Dun pumasok yung kalungkutan at pagkasira sa tao. Nung si Adan, Eva ay sumuway sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, na sa Diyos lang dapat magtiwala, dumepende sa salita niya, hindi sa sarili, hindi sa ibang boses, sa diablo, no? So yun yung nangyari, doon pumasok, kaya tayo nasadlak, naging ganito, malungkot, depressed, lahat. Yun ang reason. Sila Adan, Eva, nadamay po tayo, napasa. Ngayon tayo po mismo yung kasalanan, no? At yung mga action lang natin, mga ginagawa natin, yan po ay resulta, bunga lang. Pero ang pinaka-root identity natin, pagkakalalang pagkatao, kaya tayo malungkot, ay born sinners, evil, wicked tayo. Di ba? Kaya ganun. At ito pa, ito din ang dahilan kung bakit depressed tayo. Ito pa. Jeremiah 17:9. Ito. Jeremiah 17, chapter 17, verse 9.
Jeremiah chapter 17, verse 9. Jeremiah chapter 17, verse 9. Sabi dito, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? O sabi ng Bible, mga viewers, ang puso ay sobrang daya sa lahat ng bagay. At ang puso ay desperately wicked, sobrang sama ng puso po natin. At sino nakakaalam? No? Sabi ng Bible, kaya ngayon po, yan din ang dahilan kung bakit tayo depressed, suicidal thoughts, sarili, puso. Kasi madaya itong puso natin. Tayo mismo, dinadaya tayo ng ating sarili puso. Yeah? Yun po ang katotohanan dyan. At sabi dito ng Bible din, who can know it? Sino nakakaalam? So, tignan po natin, pati tayo hindi natin alam, no? Yung puso natin ay sobrang daya. Who can know it? So, dyan din po nanggagaling yung depression. At kung ano-ano pa, pag sinunod mo tong puso mo, talo ka. Ano? Ay sabi ng Bible, wicked tong puso, masama, at dito nanggagaling lahat ng emptiness, depression. Pag ito sinunod mo. Ito pa, yung Genesis chapter 6 verse 5 po, no? Ito pa. Ito pang verse na to, no? Napakalaga din dito. Sabi dito, Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So yan po sabi ng Bible, yung imagination natin, yung thoughts heart natin ay isa, ay sabi ng Bible, evil continually. Sobrang sama nito. Magpapatuloy sa kasalanan, evil, imagination, wickedness, no? So yun po ang dahilan ng lahat kung bakit tayo nagkakaganito. Kung bakit tayo nasasadla sa ganitong buhay. Kasi ang reason po, sinunod natin yung sarili natin, yung emosyon, damdamin, naramdaman natin, isip natin. Hindi natin pinagtiwalaan yung salita ng Diyos. Kaya nasadlak tayo. Kumbaga, dumepende tayo sa ating sarili, hindi na sa Diyos. Kaya yun po nangyari, nasadlak tayo sa maling direksyon. So yan po ang root cause ng depression, lahat ng pinagdadaanan yung mga viewers. Ng puso, madaya, tsaka isip, nararamdaman feelings mo. Sobrang daya. At continually evil, dinadaya tayo mismo ng ating sarili. Yan depression, mga negative na yan, lahat po ng binanggit ko sa inyo, sabi sa Biblia, hindi po yung galing sa Diyos. Yung mga naramdaman natin, depression, suicide, negative anxiety, kung ano pa man, suicidal thoughts, o mga kung ano na pong nararamdaman nyo, ay hindi po galing yan sa Diyos. No? So, wait lang po, no? Huwag tayong magtitiwala sa ating sarili. So, yun po, no? Nalaman natin yung root. Ang root ay doon sa mga verse na binasa natin. Kaya tayo malungkot, sadla. Pag sinunod natin yung sarili natin, tayo ang talo. Ano? So, yun po yung dahilan ng pangyayari na yan. So, ngayon naman po ang mahalaga, although ganun tayo, although nangyari sa atin yon, pero itong verse na to na Hebrews chapter 10 verse 14, yung sagot sa inyong dinadanas. At yung sagot na yun, yung salita ng Diyos, yun yung sagot sa inyo, no? Ito yon mga viewers. Hebrews chapter 10 verse 14. Sabi dito,
For by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. So, makikita niyo sa verse, sino po yung one offering dito na tinutukoy? Walang iba po, si Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung nagbayad ng ating kasalanan at namatay, nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. At sabi ni God sa atin, perfect ka na. Ano sabi dito? He had perfected forever. Perfect ka na. Kuya atin na nakapanood nito. Sabi ni God sa Bible, perfect ka na. At sabi pa dito, them that are sanctified. At sanctified ka na, holy ka na. Malinis ka na at wala ka ng kasalanan. Kompleto, buo ka na. At ano na, joyful na ang puso because of Jesus. Yun yung sagot doon. Sa inyong pinagdadaanan na yun na naging pangyari sa inyong buhay. So ngayon, nasa inyo po yung choice. Kung i-accept niyo yung sinabi ni God sa Bible o hindi, sa sarili pa rin tayo makikinig sa depression mga ano natin. Ang sabi ni God sa iyo, sa Bible, perfect ka na. Forever. Ano? At sanctified, malinis ka na at wala ka ng kasalanan. Buo ka na. Kompleto ka na. Because of Jesus Christ. Ano? Ang new identity na po natin ngayon ay perfect na tayo in Christ Jesus. Yun ang identity niyo po. Bagong nilalang na kayo. So yun po yun. Ang sa inyo po kung i-accept nyo o hindi. Pero ang sabi ni God, perfect ka na. At lumipas na yung dating pagkatao na yun. Wala na. May bago ka ng identity ngayon in Christ Jesus. Ano? So yun po yung answer. At yan po yung sagot sa depression nyo, mga ano nyo. Yung i-distrust nyo po yung thoughts, feelings nyo, o huwag kayong magtiwala po sa inyong puso, isip, sarili, o nararamdaman, o nakikita, o nadadama. Kumbaga po, 0% na huwag po kayong magtitiwala sa inyong sarili, puso, isip. Kasi ang end up niyan, pagkasira, distraction. Ano? Huwag po kayong mag-trust sa inyong sarili. Never po. Never lean. Huwag kayong magtiwala sa inyong sarili na mag-lean sa sarili nyo. Kasi, tignan nyo mga viewers, kapag nagtiwala tayo sa ating puso at sarili, saan napupunta? Ano nangyayari? Pag sarili natin, pinagtitiwala natin, yung puso at sarili natin, desisyon natin, gusto natin, saan ang end up? Di ba po empty? At minsan pa ito pa. Mag-i-example ako sa inyo. Ano ba? Yung pumapatay, nagdodroga, korupsyon. Tignan nyo po, yung pinagtiwalaan kasi nila yung sarili nila. Tignan nyo, sinunod nila yung sarili nila. Ano pong end up? Naging ganun po. Nasira ang buhay. Kasi nga, pinagtiwalaan niya yung sarili niya na madaya. Ano? Yun yung naging problem. Sabi ni God, distrust your thoughts and feelings. Huwag kang magtiwala sa iyong puso at sarili kahit anong mangyari. 0. Kasi pag dito kayo nagtiwala sa sarili puso nyo, pagkasira ang pupuntahan niyan, ang end up niyan. Ano? Pero kapag sa salita ng Diyos kayo magtiwala sa Panginoon Jesus, ang end up niyan, life. Diba? So, dito lang kayo magtitiwala kung anong sinabi ni God sa Bible po, no? Kahit anong mangyari po, huwag kayo magtitiwala sa puso at sarili nyo din, no? Wag na wag. Tsaka, dito lang kayo sa word ni God magtiwala. Huwag sa isip ninyo, huwag sa unawa, understanding, expectation, logics nyo, o on truth nyo. Scriptures lang. Accept nyo lang kung anong sinabi ni God.
dito sa Bible. At yung Hebrews 10:14, kung anong sinabi ni God sa'yo, para sa'yo yun. Ang sabi niya, perfect ka na. Accept mo. Ganun na siya kadali. Accept mo. Yun ang gospel. Yun ang foundation po. No? Ulitin ko, no? Jesus Christ died for our sins and buried and rose again in the third day. At sabi ni God, perfect ka na. Forever at sanctified. No? Malinis na, truly, wala na kasalanan. Forever yan. Period. Yan ang foundation po. No? Wala ka ng kasalanan. Saved ka na to the blood of Jesus and gospel of Jesus. Accept that. Yun po yung mensahe ng gospel. Yun po ang gospel. Jesus, no? Ang nagbayad ng kasalanan mo, hindi mo kayang bayaran at hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. He has paid for you all your sins and buried and rose again on the third day para sa iyong katuwiran. Perfect ka na. Forever at sanctified. So, yun yun mga viewers. So, yun ang napakagandang mensahe ng salita ng Diyos. Accept mo lang. Huwag mo nawain. Ganun lang siya kadali. Accept lang. No? At salamat. Marami. And God bless you sa inyo. And read your word and Bible. And God bless you po.